Hinamak na manugang. Kabanata 236. Sa paligid niya, ilang malalakas na lalaki ang bumagsak sa buong lupa, puno ng dugo, walang malay. At sa pasilyo sa harapan, isang dosenang mga security guard ang nakahandusay din sa lupa, na lubhang sugatan. Napamulat ng husto si Megan Lewis sa gulat. May mga security guard sa ibaba ng gusali ng kumpanya. Nagayos din siya ng mga security guard para bantayan ang sahig na ito. Hindi kaya nag-iisang lumaban si Alex Dixon. Sa sandaling ito, narinig ni Mark Lewis ang mga nangyayari at sumugod kasama ang kanyang mga tauhan. Tumingin siya kay Megan Lewis na nakahandusay sa lupa at agad na umungol. Patayin mo yung may apelyidong Dixon para sa akin. Mahigit isang dosenang bodyguard ang sumugod at agresibong sumugod kay Alex Dixon. Gayunpaman, si Mark Lewis ay nagpanggap na mabangis, ngunit sa loob niya ay natatakot siya. Nang makita niya ang eksenang ito, nanginginig ang kanyang puso, at talagang napaatras siya. Alam niya kung gaano kalakas si Alex Dixon. Kung hindi siya tumakbo ngayon, siguradong bugbugin siya nito hanggang mamatay. Habang tumatakbo si Mark Lewis, umungal siya ng malakas. Alex Dixon, how dare you behave atrociously in the Lewis Company? Let me tell you, I'm going to find someone to kill you today. Pagkasabi nun, tumawag agad si Mark Lewis. Nakakambola ang tono niya. Bro daw, ako si Mark. May problema ako dito, pakisamahan mo pa ang mga tao. Matapos siyang matalo sa kamay ni Alex Dixon, sinadya niyang nakipagkaibigan sa isang grupo ng mga tao mula sa underground forces para maging magbantay. Gumastos pa nga siya ng maraming pera para tretuin ang mga taong ito sa pagkain at libangan, upang maiwasang mangyari ito. Ang mga taong ito ay pawang mula sa underworld. Lahat sila ay walang awa at nakaranas ng daan-daang labanan. Si Alex Dixon lamang ay hindi maaaring manalo laban sa kanila. Ang mga bodyguard na ito ay tinanggap niya lahat. Ang bawat isa sa kanila ay malakas, at kayang bilhin siya ng ilang minuto. Isang grupo ng mga bodyguard ang mabangis, at sumugod sila kay Alex Dixon. Walang pakialam na tumingin sa kanila si Alex Dixon. Sa kanyang mga mata, ang mga taong ito ay mga kahoy na stalker lamang. Wala pang 20 segundo, napuno na ng mga bodyguard ang koridor. Ang tanging nakatayo ay si Alex Dixon. Hindi inaasahan ni Mark Lewis na ganoon kabilis ang pagkakatambo niya. Sa sobrang takot niya ay tumakbo siya papasok ng elevator at pinindot ang button. Nanlaki ang mga mata ni Megan Lewis at hindi makapaniwala na iniwan talaga siya ng kapatid at nakita. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang dibdib at tiniis ang sakit habang sumisigaw, "Kuya, iligtas mo ako dali." Ngunit si Mark Lewis ay hindi nang ahas na kausapin siya. Tanging pagtakas lang ang iniisip niya. Siya ay nagdusa sa ilalim ng mga kamay ni Alex Dixon noon. Hindi niya inaasahan na papasok si Alex Dixon sa Lewis Company at papatayin ang lahat. Ang kasanayang ito ay sobrang nakakatakot. Mabilis. Natakot si Mark Lewis. Napatingin siya sa pinto ng elevator na unti-unting sumasara at tuluyang nakahinga ng maluwag. Kakatawag lang niya kay Bro daw. Kilala siya bilang underground big boss ng Jinling. Hindi lang siya nagkaroon ng pambihirang lakas ng braso, ngunit nagmula rin siya sa isang martial arts family. Napakagaling niya. Noon, gumamit si Bro daw ng machete para putulin ang mahigit 20 tao sa kasino. Puno ng dugo ang katawan niya, at galos lang sa noo. Si Bro daw ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili pagkatapos ng labanan. Naitatag niya ang kanyang posisyon sa underground na puwersa ng Jinling. Ibinigay ng lahat ng malalaking kuha ang kanilang mga imbitasyon, na gustong kunin ang mga ito para sa kanilang sariling paggamit. Gayunpaman, tinanggihan silang lahat ni Bro daw. Tinanggap niya ang isang grupo ng maliliit na kapatid at nagtatayo ng mga kasino at entertainment city. Ngayon, mayroon na siyang net worth na daan-daang milyon, at sa isang tawag, naging overlord na siya ng isang rehiyon. At ang machete na ito ay naging simbolo din ni Bro daw. Malaking effort at pera ang ginugol ni Mark Lewis para makakuha ng pabor kay Bro daw, at saka lang siya naging kaibigan ni Bro daw. Basta dumating si Bro daw, siguradong tadtad ng machete si Alex Dixon. Kahit anong gawin ni Dixon, lumaban lang ang alam niya. Sa harap ni Bro daw, nakaluhod lang siya at humingi ng awa. Dahan-daang sumara ang pinto ng elevator. Nagpakawala ng mahabang hininga si Mark Lewis at napasandal sa dingding, pagod na pagod. Nakakas na siya sa wakas. Biglang tumigil ang pagsara ng pinto ng elevator. Isang pares ng mga kamay ang nagunat mula sa labas at mahigpit na hinawakan ang frame ng pinto.
Laking gulat ni Mark Lewis kaya napatalon siya sa takot at pilit na pinindot ang button para isara ang pinto. Creak! Ang stainless steel na pinto ng elevator ay gumawa ng tunog na hindi makayanan ang pasanin at nagpapasakit ng ngipin ng mga tao. Si Mark Lewis ay natakot, at malamig na pawis ang bumuhos sa kanyang noo. Walang magawa siyang pinagmamasdan habang madaling binuksan ni Alex Dixon ang pinto ng elevator at nakatayo sa labas na walang ekspresyon ang mukha. Dalawang malalim na handprint ang naiwan sa stainless steel na pinto ng elevator. Nakabaluktot ang bakal na plato at hindi na maisara. Flop. Namutla ang mukha ni Mark Lewis. Nanginginig ang buong katawan niya habang bumagsak sa lupa. Sa sobrang takot niya ay napabuga siya ng hangin. Tao ba ito? Gamit ang kanyang mga hubad na kamay upang iangat ang bakal na plato. Hinawakan ni Alex Dixon ang kwelyo ni Mark Lewis at itinaas na parang may hawak na sisiw. Casual niyang itinaboy siya. Bang! Ang katawan ni Mark Lewis ay gumuhit ng parabola sa himpapawid, at siya ay bumagsak ng husto sa lupa. Puno ng dugo ang kanyang bibig, at maging ang kanyang mga ngipin ay nagkapira-piraso. Wala siyang pakialam sa sakit. Nanginginig siya at pinunasan ang dugo sa mukha niya. Sumigaw siya, Dixon, Alex Dixon, huwag. Patayin mo ako. Ikaw ang aking bayaw. Bayaw. Nakataas ang kilay ni Alex Dixon sabay ngisi. Mula nang magpakasal sila ni Jane Lewis sa loob ng 4 na taon, hindi pa niya narinig ang terminong ito mula sa pamilya Lewis. Muntik na niyang makalimutan. At ang paraan ng pagtawag nila sa kanya ay laging may 3 salita. Sako. Sako. Lumpo. Matapos ihagis si Mark Lewis sa sulok, narinig ni Alex Dixon ang ingay na nagmumula sa storage room. Nasa loob pa ang asawa niya. Kumunot ang noo niya at walang pag-aalinlangan na sinipa ang pinto ng bodega. Wala! Agad na na-deform ang matigas na bakal na pinto dahil sa sipa. Ang bakal na lock na naka-embed sa dingding ay talagang inalog, na lumikha ng isang malaking butas sa dingding. Tiningnan ito ni Megan Lewis nang may takot at nanginginig sa takot. Kung ang sipa na ito ay dumapo sa kanyang katawan, hindi banggitin ang pagsabog sa kanyang dibdib, kahit ang kanyang ulo ay madudurog sa mga piraso. Sinipa ni Alex Dixon ang bakal na pinto at pinapasok si Ching Yue. Madilim ang bodega, ngunit nakakakita ng kanyang paningin sa gabi. Nakita niya si Jane Lewis na nakahandusay sa lupa. Nakita niya si Jane Lewis na nakaupo sa dingding habang nakapikit. Pulang-pula ang mukha niya at tuloy-tuloy ang pagpunit ng damit niya. Parang sobrang hindi komportable. Ito ang karaniwang reaksyon ng isang taong nataman ng peach blossom curse. Lumakad si Alex Dixon nang may malalaking hakbang at binuhat si Jane Lewis. Tumalikod siya at naglakad palabas. Nang karga-karga pa lang niya si Jane Lewis, ipinulupot din niya ang sarili sa kanya na parang water snake at patuloy na humahaplos sa katawan nito. Binuhat ni Alex Dixon si Jane Lewis gamit ang isang kamay at si Ching Yue sa kanyang balikat. Tumalikod siya at lumabas ng storeroom. Aalis na sana siya nang marinig niya ang mabangis na boses ni Mark Lewis. Bro daw, itong batang ito. Dir-diretsyong lumabas ng bodega si Alex Dixon at nakitang nakakaharang na ang koridor ng Black Man. Namamaga ang mukha ni Mark Lewis. Yumuko siya at tumabi sa isang lalaking may crew cut. Nang makita niyang nag-walk out si Alex Dixon ay agad siyang naggot ng ngipin at umungol. Basura, dumating na si bro daw. Gusto kong makita kung gaano kakalakas ngayon. Tadtarin ka ni bro daw. May isang lilang pulang peklat sa mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, na parang bulate. Siya ay tumingin lalo na mabangis. Naglagay siya ng peking ngiti at sinabing, ikaw si Alex Dixon. Malamig ang mukha ni Alex Dixon at hindi nagsasalita. Haha, matigas ka talaga. Umisi si bro daw at sinabi sa iilang black man sa likod niya, go, basagin mo muna ang tuhod niya at iluhod mo siya kay Mark. Bakas sa mukha ni Mark Lewis ang pananabik habang malapit nang makita si Alex Dixon. Si Megan Lewis ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tinakpan ang kanyang dibdib. Gusto niyang kagatin ang isang piraso ng laman ni Alex Dixon at sumigaw, bro daw, huwag mo muna siyang patayin. Gusto kong makita niyang ginahasa ng sariling mga mata ang asawa niya. Kabanata 237. Ilang black man ang lumakad papunta kay Alex Dixon. Bawat isa sa kanila ay may hawak na kumikinang na matsyete sa kanilang mga kamay, at ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng paghamak. Ang kabilang partido ay isang ordinaryong tao lamang. Isa pa, nakayakap siya sa 2 babae kaya nahihirapan siyang umiwas. Paano siya magiging katapat nila? Isang itim na lalaki ang mabangis na naglakad pasulong at nilaslas gamit ang kanyang saber.
Sa gitna ng kidlat, biglang nagpadala ng sipa si Alex Dixon. Agad na pinalipad ang Blackman na parang bola ng canyon. Ang kanyang sternum ay talagang malalim na napinsala ng sipa. Wala man lang siyang oras na humirit bago siya namatay sa lugar. Itong sipa, matatag, tumpak, walang awa. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ng mga tao sa paligid. Napangiwi din si Brodow sa gulat, medyo hindi makapaniwala. Ang iilang Blackman na ito ay sumama sa kanya. Ang kanilang mga kasanayan ay hindi isang bagay na maaaring ihambing ng mga ordinaryong tao. Talagang sinipa sila hanggang mamatay ni Alex Dixon. Ang natitirang ilang Blackman ay agad na natakot at hindi nang ahas na humakbang pasulong. Napatingin si Alex Dixon kay Brodow nang walang pakialam at naglabas ng isang salita. Magwala ka. Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Brodow. Inihagis niya ang upos ng sigarilyo sa lupa at malamig na sinabing, ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Puputulan ko ang laman ng batang ito ng pira-piraso. Si Mark Lewis ay labis na nasa sabik. Alam niyang galit si Brodow. Sa katayuan ni Brodow, iginagalang siya sa underworld. Kahit na ang ilang malalaking shot ay magalang. Masyadong mayabang si Alex Dixon. Mabangis ang pag-uugali niya sa ulo ng tigre. Umisi si Megan Lewis, kawawang talunan. Akala mo may alam kang kung fu, pero hindi mo alam kung gaano katimbang. Kung binigyan mo ako ng kulay, magbubukas ako ng tindahan ng pangulay. Ang basura ay basura. Ang puti ay hindi kailanman magiging kayang suportahan ang pader. Malungkot na kinuha ni Brodow ang kutsilyo at pinunasan ang gilid ng talam. Ang makintab na talam ay kumikislap na may maliwanag na liwanag sa ilalim ng maliwanag na lampara. Ang kutsilyong ito ay nakita ng dugo ng daan-daang tao. Ngayon, ay dadagdag si Alex Dixon sa halo. Akmang hahakbang pasulong si Brodow, biglang tumakbo ang isang itim na lalaki at bumulong, Brodow, nandito na si Brolong. Brolong. Nagbago ang mukha ni Brodow at agad na nagsalita, bakit siya nandito? Nang siyang matapos magsalita ay may narinig siyang casual na boses. Egg ng aso, ako, si Dulong, wala dito. How dare you be so wild? Isang grupo ng Blackman ang sumugod na may swoosh. Pinalibutan nila ang isang matandang nasa edad 50, na nakasuot ng itim na Amerikana at may hawak na tabako sa kanyang bibig. Naglakad siya papasok. Sa tabi ng matanda ay isang magandang babaeng nasa katanghaliang gulang na umalalay sa kanya. Tuwang-tuwa si Mark Lewis. Kahit na ang sikat na dulong ng Jinling ay dumating. Inimbitahan siya siguro ni Brodow. Parang ngayon ang death anniversary ni Alex Dixon. Dog egg ang palayaw ni Brodow. Siya ang pinakanatakot dito. Basta't may narinig siyang tumatawag sa kanya. Tiyak na papatayin niya ang mga ito sa isang random na laslas. Gayunpaman, ngayong sumigaw si Dulong nang walang anumang pagpigil, si Brodow ay hindi nang ahas na magpakita ng anumang kawalang galang. Umiti siya ng paumanhin at sinabing, anong hangin? Kinay pa nito si Lolo Long dito. Pagkasabi niyon ay sabik siyang naglakad. Kumuha siya ng lighter at magsisindi na sana ng sigarilyo para kay Dulong. Nang ilabas niya ang lighter, bigla siyang binigyan ni Dulong ng isang malakas na sampal sa mukha. Napasuray-suray siya at nahulog sa lupa ang lighter sa kamay niya. Nawala ang ngiti sa mukha ni Mark Lewis at napabuka ang bibig niya sa gulat. Si Brodow ay nakaupong paralisado sa lupa, at siya ay napipi. Master Dragon, ikaw, anak ng Ab***Turk, ang lakas ng loob mong manggulo kay Master Dixon. Hinubad ni Dulong ang kanyang tabako at pinagalitan siya. Naglakad siya papunta kay Alex Dixon at magalang na sinabi, Master Dixon, hindi ko dinidisiplina ng mabuti ang mga nasasakupan ko. Ikinalulungkot ko na ang baliw na asong ito ay nakaistorbo kay Master Dixon. Master Dixon. Alex Dixon. Napabuntong hininga si Megan Lewis sa gulat. Kalmadong tumango si Alex Dixon sa kanyang ulo at sinabing, oo, kailangan mong disiplinahin siyang mabuti. Kung hindi, kakagatin ka niya. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang na niya ang tao ni Dulong, dapat mo siyang parusahan ng mahina. Putulin ang isang kamay niya bilang isang babala sa iba. Oo. Matamang tinanggo ni Dulong ang kanyang ulo at ibinaling ang kanyang ulo para sumigaw. Narinig mo ba yon? Gawin mo lang yung sinabi ni Master Dixon at putulin mo yung isang kamay niya. Then follow the rules and dig out his eyes. Ano? Nagulat si Brodow at pinagpawisan siya ng malamig. Puputulan niya ang kamay niya at dukitin ang mga mata niya. Anong klaseng background meron itong Alex Dixon? Hindi ba siya isang wimp? Bakit napakagalang sa kanya ni Lord Dragon? Sa buong Jinling, ang mga salita ni Dulong ay ganap at hindi biro. Ang puso ni Brodow ay tumibok ng husto.
Lumalabas ang mga ugat sa kanyang mga templo. Mabilis siyang nag-react at lumuhad sa harap ni Alex Dixon. Mr. Dixon, ako, isang aso, ay hindi nakilala ang Mount Tai. Nasaktan kita. Naging bulag ako at naniwala sa kalokohan ni Liu. Patawarin mo ako, Mr. Dixon. Pagkasabi nun, wala nang ibang sinabi si Bro Daw. Patuloy lang siya sa pagkautaw kay Alex Dixon. Nang makita si Bro Daw na humihingi ng awa sa lupa, nagpanik din ang 12-12 Black Man na dala niya. Dali-dali silang lumuhad sa lupa at desperadong humingi ng tawad kay Alex Dixon. Maging ang kamay ni Bro Daw ay naputol at ang kanyang mga mata ay dinukit. Paano sila, isang grupo ng mga kababata, ay magkakaroon pa rin ng kanilang buhay? Napayuko si Bro Daw. Ang mga puting tile ay napuno ng dugo. Noong una ay ayaw silang pansinin ni Alex Dixon, ngunit ang dalawang babae sa kanyang mga bisig ay patuloy na nagpupumiglas. Nakasimangot lang siya at sinabing, dahil first time mong gumawa ng krimen, puputulan ko ang isang kamay mo. Tungkol naman sa mga alituntunin ng pamilya, hindi na kailangan pang parusahan. Salamat, Mr. Dixon. Nagpasalamat si Bro Daw. Walang pagdadalawang isip niyang pinulot ang kutsilyo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at itinutok ang kanyang kaliwang kamay. Itinaas niya ang kanyang kamay at nahulog ang kutsilyo. Isang madugong liwanag ang bumungad. Sa sobrang takot ni Megan Lewis ay napasigaw siya at namutla ang mukha. Si Bro Daw ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tiniis ang matinding sakit ng kanyang putol na kamay. Tiniis niya ang sakit at yumuko kay Alex Dixon. Dog egg, thanks Mr. Dixon for sparing my life. Agad namang nagpunta ang ilang matipunong lalaki para lagyan ng benda ang kanyang sugat at kinaladkad ang maputlang mukha na si Bro Daw. Nakakamatay na tahimik ang paligid, at ang puso ng lahat ay napuno ng takot. Si Dulong ay isang diktador, at ang kanyang tungkulin ay hindi dapat hamanin. Gayunpaman, si Alex Dixon ay talagang nagbigay ng utos sa ngalan niya, at hindi niya ito inaprubahan. At talagang nagpakita si Dulong ng magalang na mukha, nang walang kaunting kawalang kasiyahan. Si Dulong ay kumilos na parang walang nangyari at magalang na humihingi ng mga tagubilin. Master Dixon, ano ang dapat nating gawin sa iba pang mga taong ito? Arrest mo muna sila, utos ni Alex Dixon. Dalawang matipunong lalaki ang lumakad at binigyan si Mark Lewis ng ilang malalakas na sampal, pagkatapos ay inilayo siya. Si Mark Lewis ay binugbog ng itim at asul, at ang kanyang ilong ay dumudugo. Siya ay labis na natakot. Ngayon, hindi siya makatakas. Ngayon lang niya nakita mula sa labas ng bintana na may itim na linya ng mga tao na nakatayo sa ibaba. May 20 hanggang 30 van na nakaparada sa labas. Napapaligiran ang buong kumpanya ng Lewis, at para itong hindi magugupi na kuta. Lahat sila ay mga tauhan ni Dulong. Pero bakit nakita si Dulong sa mga utos ni Alex Dixon? Nahuli rin si Megan Lewis, nanginginig sa takot, puno ng uhog at luha ang mukha. Si Dulong ay isang underground big shot sa Jinling City. Siyempre, kilala niya rin siya. Hindi siya kwalipikadong makipag-ugnayan sa kanya ng normal. Ngayon, nang makita niyang yumuko si Dulong kay Alex Dixon, laking gulat niya na hindi na siya nakabalik sa katinoan sa loob ng mahabang panahon. Pati eyeballs niya halos lumuwa na. Paano ito naging posible? Kilala ba talaga ni Alex Dixon ang underground na big boss ni Jinling? Higit pa rito, talagang magalang si Dulong kay Alex Dixon, at walang sabi-sabi, pinutol niya ang isa sa mga kamay ni Bro Daw. Hindi alam ni Mark Lewis at ang kanyang kapatid na babae, pati na rin ang iba pang mga tao sa kumpanya ay natigilan. Lahat ng tao sa Lewis ay natulala. At ito ang sikat na walang kwentang manugang ng Lewis family. Bakit parang ibang tao siya? Kabanata 238. Tumayo si Dulong sa tabi ni Alex Dixon at ibinaba ang kanyang ulo para magulat. Master Dixon, patawarin mo ako sa aking pagka-late. Ngayon lang, ayon sa iyong kahilingan, ang lahat ng mga tao mula sa Lewis Company ay nasa ilalim ng kontrol, ngunit hindi nila nakita sina Lewis Mingfeng at Lewis Yiqian. Sinuri ko ang pagbabantay ng kumpanya, at ang dalawa matagal na silang umalis. Malumanay na sabi ni Alex Dixon, hindi sila makakatakas. Wala sa mga taong umatake sa asawa ko ang makakatakas. Panuurin mo muna sila. Babalik ako para ayusin ang score pagkatapos kong harapin ang paggamit nito. Kalmado ang kanyang boses ngunit natakot si Mark Lewis nang marinig yon. Nakaramdam siya ng walang kapantay na lamig. Sinipa na ang dibdib ni Megan Lewis. Siya ay natakot at kinasusuklaman si Alex Dixon. Nang marinig niya ito, agad siyang napasigaw sa matigas na boses. Alex Dixon, walang kwentang basura. Hindi ko akalain na ganito kakawalan Gia.
Umasa ka sa pabor kay Dulong para ipahamak ang Liwes family. Huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo dahil lang sa mga alapers ng mga underground big shot. Pagbalik ng tatay ko at tito ko, siguradong hahayaan ka nilang mamatay. Gusto silang pigilan ni Mark Liwes, ngunit huli na ang lahat. Sa puso niya, isinumpa niya si Megan Liwes, ang tanga. Sa oras na ito, hindi pa rin niya naiintindihan ang sitwasyon. Hindi ba nila alam ang laman ng chopping board ni Alex Dixon? Bago pa matapos ang pagbulyaw ni Megan Liwes, sumimangot si Dulong at tiningnan ang kanyang nasasakupan. Isang matipunong lalaki ang nagtaas ng palad at hinawakan ang buhok ni Megan Liwes, sinampal siya ng 7 o 8 sunod-sunod. Dahil sa mga sampal, dumyugo ang ilong ni Megan Liwes at bibig, at napasigaw siya sa sakit. Dahan-daang sinabi ni Dulong, Miss Liwes, ipinapayo ko sa iyo na igalang mo ng kaunti si Master Dixon. Hayaan mo akong magpaliwanag. Tubos akong ikinararangal na makapaglingkod kay Master Dixon. Ito ay aking karangalan. Pagkatapos sabihin niyon, magalang siyang yumuko kay Alex Dixon at nagtanong, Master Dixon, ang babaeng ito ay nagsasalita ng kalokohan sa iyo. Gusto niyang tulungan kitang alisin siya. Natakot si Megan Liwes at hindi maiwasang manginig. Bagamat si Alex Dixon na nasa kanyang harapan ay katulad pa rin ng dati, malinaw niyang nararamdaman ng chi na ibinubugol sa kanyang katawan ay hindi na ang walang kwentang matrilokal na manugang noon. Ang Alex Dixon na nakatayo sa kanyang harapan ay naglalabas na ngayon ng chi ng isang superior na nilalang. Nakakabilib, malamig, hindi pwedeng ipaglaban. Ano nga ba ang nangyayari? Hindi ba laging basura si Alex Dixon? Ang salitang dil mula sa bibig ni Dulong ay lalong nagpang-inag kay Megan Liwes. Kukunin nito ang kanyang buhay. Hindi, bayaw. Iligtas mo ang buhay ko. Umiiyak at napaungol si Megan Liwes nang simulan niyang kaibiganin ang kanyang mga kamag-anak. Sa sandaling ito, alam niya na si Alex Dixon ay kanyang bayaw. Mabilis ding sumigaw si Mark Liwes, bro-in-law, pareho tayong galing sa pamilya Liwes. Ang utak ko ang nabaha ng tubig. I was stupid and against you. I won't dare to do it again in the future. Bilisan mo at pakawalan mo muna kami. Nag-agawan silang dalawa para humingi ng awa at tinawag ang isa't isa ng brother-in-law. Gayunpaman, si Alex Dixon ay nanatiling walang ekspresyon. Dapat matagal nang namatay ang magkapatid na ito. Paulit-ulit niya itong tiniis alang-alang kay Jane Liwes. Walang hihigit sa 3 bagay. Hindi na niya bibigyan ng pagkakataon ang dalawa. Sa oras na ito, nagsimulang umikot muli si Chin Yue sa kanyang balikat. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at nagturo. Dalhin mo muna sila sa hotel at bantayan mo. I will deal with them later. Matamang sinabi ni Dulong, Master Dixon, personal kitang ibabalik. No need. I will go alone. Umiling si Alex Dixon at tumanggi. Si Dulong ay sikat na sikat sa Jinling City. Makikilala siya sa daan. Ang kanyang mga nasasakupan ay nakasuot ng itim at mukhang mabangis. Kung makita siya ng mga kapitbahay, matatakot sila hanggang sa mamatay. Iisipin nilang may kasabwat siya sa underground forces. Maraming tao sa lugar na tinitirhan nila, at kung narinig nila ang balita, magiging demonyo na naman siya sa bahay. Binuhat ni Alex Dixon ang 2 babae pababa ng hagdan at may dumaan na taxi. Agad siyang naglakad pasulong, binuksan ang pinto ng kotse, at pinasok sa kotse si Jane Liwes, na nakakulong sa kanyang mga braso. Bago pa makapagsalita ang driver, kinuha niya ang kanyang wallet at sinabing, This is my wife. Nainom siya ng sobra. Sa aral na natutunan niya, ayaw ni Alex Dixon na tretuhin siya bilang isang gangster na nagdroga ng mga babae. Sa kanyang wallet, may litratong kasal nila ni Jane Liwes, na sapat na upang patunayan ang kanilang relasyon. Pero nang dumilat siya ay natigilan siya. King ina. Nagkataon lang. Ang matuwid na tsuper ang naghatid sa kanya kanina. Nakaramdam ng awkward si Alex Dixon at tumingin sa driver. Si Chin Yue, na nasa balikat niya, ay kumilos din. Niyakap siya nito at patuloy na umuungol. Patuloy niyang idiniin ang malambot niyang katawan sa katawan nito. Tinitigan siya ng driver na may pagdududa sa mga mata. Nakaramdam ng goosebumps si Alex Dixon sa buong katawan niya nang tumingin ito sa kanya. Nagkaroon siya ng ideya at nakahanap ng dahilan. Itong kasama ko, ex-wife ko siya, hinanap niya ako para magpakasal ulit. Hindi ako pumayag. Sa sobrang galit, naparami rin siya ng inom. Ilang beses itong tiningnan ng driver at ilang beses na nag-click sa kanyang dila. Puno ng inggit ang kanyang mga mata, kuya, hindi mababaw ang swerte mo sa mga babae. Napakaganda ng mga asawa mo. Oo, nakahinga ng maluwag si Alex Dixon.
Nalampasan na niya ito sa wakas. Inapakan ng driver ang accelerator. Habang nagmamaneho siya ay puno ng selos ang kanyang mga mata. Kuya, anong ginagawa mo? Para makapag-asawa ng dalawang magagandang asawa, dapat ay napakayaman mo. Mariing tumawa si Alex Dixon. Wala akong trabaho. It's matrilocal son-in-law. Putya, kuya, galing mo naman. Lalong nabalisa ang driver. Nang makita niya si Chin Yue na natatakpan ng mga branded na gamit, lalo na siyang nainggit. Paulit-ulit niyang bulalas, ang iyong dating asawa ay isa ring patas, mayaman, at magandang babae. Anyway, mahal na mahal ka niya kaya gusto niyang mag-asawang muli kahit anong mangyari. Bakit hindi mo isama silang dalawa? Hindi nakaimik si Alex Dixon. Napaisip siya, saan kaya nagmula ang driver na ito? Maaari lamang siyang maging perfunctory dahil umaasa siyang mabilis na magmaneho pauwi. Makalipas ang isang oras, binuhat ni Alex Dixon ang dalawang babae at lumabas ng sasakyan sa ilalim ng naiinggit na tingin ng driver. Walang tao sa bahay. Nagpapahinga ang biyenan sa ospital. Ang kanyang biyenan ay abala sa paglalaro ng mahjong sa labas at gustong maglaro hanggang hating gabi. Buti na lang at tahimik. Binuhat ni Alex Dixon ang dalawang babae sa kwarto at inihagis sa kama. Dumaan ang isang daloy ng enerhiya at sa wakas ay kumalma ang dalawang babae. Nakatulog sila ng mahimbing. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang nilalaman ng 9 Profound Heaven Scripture, na naghahanap ng paraan upang maalis ang sumpa. Gayunpaman, pagkatapos maghanap ng ilang sandali, nalaman niyang ang 9 Profound Heaven Scripture ay hinamak ang ganitong uri ng anting-anting. Ang payo niya sa kanya ay makipagrelasyon sa kanila. Marahil, sa mga mata ng lumikha ng 9 Profound Heaven Scripture, ang pagkakaroon ng relasyon sa kanilang mga babae ay wala. Habang naghahanap ng paraan si Alex Dixon, may narinig siyang tunog mula sa likuran niya. Kumunot ang noo niya at saktong paglingon niya ay nagdilim na ang paningin niya. Isang mainit at talbog na katawan ang bumungad at idiniin sa kanyang mukha, kaya nahihirapan siyang huminga at halos malagutan ng hininga. Na-block ang line of sight niya, pero maamoy niya ang pamilyar na halimuyak ng orchid sa katawan ng kabilang partido, alam niyang si wife Jane Lewis iyon. Si Alex Dixon ay lihim na nag-click sa kanyang dila. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang Peach Blossom Rune. Ang enerhiya na inilipat niya ay talagang naubos ng napakabilis. Ang mas hindi inaasahan ay ang karaniwang malamig na Jane Lewis ay talagang hindi napigilan ngayon. Mrs., hayaan mo muna ako. Tulak-tulak ni Alex Dixon. Gayunpaman, si Jane Lewis, na nawalan ng malay, ay hindi nakikita. Ang kanyang pares ng jade arms ay mahigpit na pumulupot sa kanyang leeg na parang isang water snake. Dinaikit niya ang katawan niya sa katawan niya at hinaplos siya. Gumawa pa siya ng ilang tunog. Kabanata 239. Si Jane Lewis ay karaniwang hindi gagawa ng ganoong kat-amos na boses. Naging sanhi ito ng pagtalsik ng dugo ni Alex Dixon, at halos maging isang gutom na lobo at sinunggaban siya. Kailangan niyang pakalmayan ang kanyang isip at hilahin ang kanyang asawa mula sa kanya ng buong lakas. Nakahinga na siya sa wakas. Masyadong dominante ang figure ng kanyang asawa. Ang parte lang na nakadiin sa mukha niya kanina ay sapat na para masuffocate siya hanggang mamatay. Kinailan na lang ni Alex Dixon si Jane Lewis nang hindi niya inaasahan ang isa pang alon ng mabangong hangin na dadaloy. Nagising din si Chin Yue. Tinitigan niya ang malabo niyang mga mata at diretsyong sinuntok ang katawan nito. Hinubad din niya ang kanyang OL uniform jacket at nakasuot lamang ng masikip na puting sando, walang pag-aalinlangan ang kanyang figure. Wala ng oras si Alex Dixon para makarecover at sa hindi inaasahang pagkakataon ay idiniin siya ni Chin Yue sa kama. Tulad ng isang gutom na lobo na nakakakita ng karne, umakyat siya sa katawan nito. F-sick. Natarante si Alex Dixon. Saktong pagmumura niya ay nakita niyang muli siyang sinunggaban ni Jane Lewis. Nagningning ang mata ng dalawang dalaga. Gumapang ang mga ito sa kanyang katawan at paulit-ulit siyang pinunit. Miss, gumising ka. Huwag mong hilain ang damit ko. Yue, bitawan mo muna. Huwag mong hilahin ang sinturon ko. Babalaan kita sa huling pagkakataon. Si Alex Dixon ay nasa isang malungkot na estado habang siya ay idiniin sa aming dalawang babae. Nagkunwari man siyang nananakot sa kanila, nawala na sa isip ang dalawang babae at hindi nakikinig. Wala siyang choice kundi hawakan ng mahigpit ang kanyang pantalon para maiwasang maaga ng dalawang babaeng parang gutom na lobo. Hindi niya akalain na darating ang araw na ito. Lalaki siya, pero ginagago siya ng dalawang babae. Ang Peach Blossom Rune na ito ay talagang napakalakas. Hindi nakakagulat na ito ay isang mababang bawal ng Wind and Water Realm.
Kung ang dalawang babae ay ililipat ng may espiritong enerhiya, ang kanilang pangangatawan ay hindi magiging maganda. Maaaring hindi nila ito makakayanan at magdulot ng pinsala sa kanilang katawan. Sa pagharap sa dalawang batang babae na kasing bangis ng mga lobo at tigre, si Alex Dixon ay nasa dulo ng kanyang talino. Nagpupumiglas na lamang siya at humanap ng dalawang lubad para itali ang mga kamay at paa ng dalawang babae. Kung mayroon lamang ang kanyang asawa, magagawa niya ang isang bagay na makatwiran. Ngunit dahil kay Su Chingcheng, labis na kinasusuklaman siya ni Qin Yue kaya nangangati ang kanyang mga ngipin. Kadalasan, tinatrato niya siya na parang tubig at apoy. Kung hinawakan niya ito, marahil pagkatapos magising ang babaeng ito, hahabulin siya ng kutsilyo. Ang dalawang babae ay tinalian ng lubad ng abaka at patuloy na paikot-ikot sa kama. Puno ng pawis ang kanilang mga katawan at lalo silang kaakit-akit. Hindi niya ma-enjoy ang kagandahang nasa harapan niya. Walang magawang umiling si Alex Dixon at nagpatuloy sa paghahanap sa kanyang memorya para makita kung may iba pang paraan. Sa sandaling ito, bigla niyang narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Nagulat si Alex Dixon at agad na tumayo. Sino ang dumating? Ngayon ay Sabado, at ang biyenan ay na-hospital. Karaniwang naglalaro si Helena sa mesa ng mahjong hanggang hating gabi. Nang maayos na ang kanyang mga kamay, kailangan niyang maglaro buong gabi. Kakauwi lang niya kinabukasan. Habang kinakabahan si Alex Dixon ay biglang may kumatok sa pinto na sinabayan pa ng pagbulyaw ni Helena. Alex Dixon, bumalik ka na ba? Ikaw, ang nagwalas ng lahat ng sekreto mo at nananatili sa bahay buong maghapon, dahilan para mawalan ako ng 500 yuan ngayon. Galit na galit ako. Bilasin mo at kunin mo ako, tubig panghugas ng paa. Nakagat lang ng bala si Alex Dixon at sinabing, Nay, nakatulog ako. Matulog ka na bago mag-alas 8. Tamad ka yata talaga at may problema. Baboy ka ba? Nawalan ng pera si Helena sa paglalaro ng baraha at agad na nagmura para ilabas ang kanyang galit. Hindi kumibo si Alex Dixon at hinayaan siyang pakasalan siya ni Helena. Anyway, sanay na siyang magalit. 10 minutong sambat ni Helena sa isang hininga at hindi pa rin nailalabas ang galit. Kumatok siya sa pinto at sinabing, bumalik na rin si Jane. Bakit wala siyang sinabi? Jane, lumabas ka at may sasabihin ako sa'yo. Alex Dixon's heart skipped a beat and he quickly smiled apologetically, Ma'am, pagod na pagod si Jane ngayon. Nakatulog na siya. May kakausapin ako sa kanya. Masungit na sabi ni Helena. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at nilingon ang dalawang babaeng magkatabi sa kama. Ang shirt ni Qin Yue ay nakabukas na ng 2 butones at ang kanyang mukha ay pula. Hinihimas-himas niya ang mahaba at balingkinita niyang binti habang nakapikit. Kung nakita ito ng kanyang biyenan ay may ibang babae sa silid. At ito ay isang babaeng may likas na lobo. Matatapos na sana. Nakagat lang niya ang bala at sinabing, Nay, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang sa labas ng pinto. What? You want me to stand outside the door and talk? Agad na nag-init ang ulo ni Helena. Fine, this mother-in-law of mine don't deserve to talk to you, right? Get out here for me, I am looking for Jane. Tiniis ni Alex Dixon ang galit na bulyo ng kanyang biyenan at hindi naglakas loob na buksan ang pinto sa kabila ng mga panlalait nito. Basura, hindi mo naman ako pagbuksan ng pinto ha. Mahigit 10 minutong sambat ni Helena. Pagod na pagod siya kaya nakahinga siya ng maluwag. She said fiercely, maghintay ka lang. Pagkatapos niyang sabihin iyon, walang gumagalaw sa labas ng pinto. Nakahinga ng maluwag si Alex Dixon na para bang isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat. Sa nakikitang galit ni Helena, kung hindi niya ito pagbuksan ng pinto ngayon, siguradong papagalitan siya nito hanggang sa magduraan ito ng dugo bukas. Ngunit ang mapag-alitan ng kanyang biyenan ay mas mabuti kaysa hayaan siyang matuklasan si Qin Yue. Habang iniisip ni Alex Dixon na tapos na ang usapan, bigla niyang narinig ang tunog ng pag-unlock ng susi. Namanhid agad ang anit niya at tumalon. Putya! Palihim na kinuha ng biyenan niya sa kanyang asawa ang susi ng kanilang silid sa kanilang sandali. Kumalabog ang pinto at bumukas. Sa sandaling sumugod si Helena, gumawa ng mabilis na desisyon si Alex Dixon at agad na tumalon sa kama. Kinailan niya ang kumot at tinakpan ang dalawang babae. Natulog siya sa gitna ng 2 batang babae at hindi nang ahas na mag-antala. Nagmamadali niyang inilipat ang spirit chi sa 2 babae. Agad namang tumahimik ang 2 babae. Basura, how dare you not open the door for me? I'm giving you face, right? Iniwas ni Helena ang walas at agresibong sumugod. Nang makita niya si Alex Dixon na nakahiga sa kama, lalo na siyang nagalit.
Itinaas niya ang kanyang wallet at inihagis sa mukha ni Alex Dixon. Mabilis na nag-react si Alex Dixon. Hinawakan niya ang wallet at sinabing, "Nay, sobrang nainom ni Jane ngayon. Nakatulog na siya. Huwag mo na siyang gisingin. Sabihin mo sa akin kung mayroon ka." Noon lang galit na sumandal si Helena sa wallet at sumulyap sa kama. Nakahiga si Jane Lewis sa ilalim ng kumot, namumula ang mukha at para siyang nainom ng sobra. Galit na sabi niya, "Baliw ka. Dahil nag-ipit ka ng mga anting-anting sa bahay kaya nawalan ako ng pera. Hindi ko kayang bayaran ang singil sa tubig at kuryente ngayong buwan. Ibalik mo sa akin ang perang ito. Kaya ito ay pera." Nakahinga ng maluwag si Alex Dixon at nagtanong, "Ma, magkano ang gusto mo?" Bakas ang tuwa sa mukha ni Helena. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, "Hindi gaanong. Bigyan mo lang ako ng 5,000 yuan. 5,000 yuan ng singil sa tubig at kuryente. Ito rin ay lumalaban sa langit." Masayang ibinato ni Alex Dixon ang isang bank card. "Nay, maaari mo na itong kunin at ikaw na mismo ang mag-withdraw." Hinawakan ni Helena ang card na may pagdududa at nagtanong ng mahigpit, "Huwag kang magsinungaling sa akin, na nakakaalam kung may pera sa card." Walang magawang sinabi ni Alex Dixon, "May 20,000 sa card, di ba? Maaari kang mag-withdraw ng 10,000 para mabayaran ang mga singil sa tubig at kuryente." Nang mabalitaan niyang may 20,000 sa card, agad na natuwa si Helena at walang pakialam kung natulog man o hindi ang kanyang anak. Dali-dali niyang inilagay ang card sa kanyang mga braso at tumalikod para umalis. Hindi rin niya planong ibalik ang perang ito kay Alex Dixon. Gumaan ang pakiramdam ni Alex Dixon. Ang card na ito ay ibinigay sa kanya ni Jane Lewis pagkatapos niyang itatag ang Chingian Company. Pumunta siya sa kumpanya para tulungan siyang gumawa ng card para magamit niya ito sa pagbili ng mga gamit pang-opisina. Sa gabi, hindi nakakuha ng pera si Helena. Kaakibat ng kanyang pananabik, umupo siya sa sala at nanunood ng serye. Inangat ni Alex Dixon ang kumot at nakitang namumula ang mukha ng dalawang babae. Mahigpit ang pagkakayakap nila sa kanyang mga braso sa kanyang kaliwat kanina. Magulo at nakikita ang damit ng dalawang babae. 4 na makinis na jade legs ang inilagay sa kanyang katawan. Kabanata 240. Napalunok ng laway si Alex Dixon at pinigilan ang masasamang pag-iisip. Marahil ito ay dahil ang dalawang batang babae ay nagpupumilit sa buong magdamag at ngayon ay hindi na makayanan ang kanilang pisikal na lakas. Bagamat unti-unting nauubos ang kanilang mga katangian na nagbibigay ng enerhiya, hindi na sila nagdulot ng anumang gulo. Nakahinga rin ng maluwag si Alex Dixon. Bahagya siyang bumangon sa kama at humiga sa lupa. Noong una, plano niyang pumunta sa hotel para harapin si Mark Lewis at ang kanyang kapatid na babae. Gayunpaman, si Helena ay nanunood ng TV sa sala at puno ng lakas. Hindi siya nakatulog hanggang hating gabi. Si Alex Dixon ay natigil sa kwarto at hindi makalabas. Maaari lamang niyang tawagan si Dulong at hilingin sa kanya na harapin ito mismo. Tuldok. Ang dalawang batang babae ay natulog ng mapayapa, ngunit ito ay hindi isang mapayapang gabi. Nagkagulo ang Lewis family. Pumasok si Dulong sa kumpanya ng Lewis at dinala si Mark Lewis at ang kanyang kapatid na babae. Ang iba sa kanila ay dinurog ang kumpanya ng Lewis. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi man lang maprotektahan ni Lewis Mingfeng ang kanyang sarili. Wala siyang panahon para alalahanin ang kanyang anak. Mula kaninang umaga, para siyang nakabangga ng isang patay na bituin. Sunod-sunod ang malas niya. Nung una siyang naglakad, biglang namamanhid ang katawan niya at nahulog siya sa gilid ng kalsada. Halos mabulag siya sa mga sanga ng puno sa lupa. Pagkatapos ay pumunta siya sa kumpanya para sumakay ng elevator. Nang nasa 20th floor na siya, biglang nawala ng kontrol ang elevator at nahulog. Sa sobrang takot nila ni Lewis Yikian ay bumagsak sila sa elevator. Buti na lang huminto ang elevator sa ikatlong palapag. Kung hindi, nasa panganib ang kanilang buhay. Si Lewis Yikian ay masyadong natakot at ipinadala sa ospital para sa isang pagbubuhos sa lugar. Nagmaneho si Lewis Mingfeng palabas. Isang off-road na sasakyan sa tabi niya ang biglang nagpalit ng direksyon at bumangga sa kanya, natamba ang kanyang sasakyan sa kalsada at nagdulot ng aksidente sa sasakyan. Buti na lang at may bumper belt sa gilid ng kalsada, at Hummer ang sasakyan niya. Bagamat deformed ang sasakyan, minor injuries lang ang natamo niya sa kanyang binti, na nagligtas sa kanyang buhay sa ngayon. Habang nagtataka si Lewis Mingfeng kung bakit siya malas ngayon, bigla niyang nakita ang isang puting papel na lalaki na nakadikit sa bintana ng Hummer. Nang makita ito ni Lewis Mingfeng, agad siyang natakot at pinagpawisan ng malamig.
Nang mahulog siya, malabo niyang nakita ang lalaking papel na dumidikit sa sanga ng puno at hindi niya napansin sa oras na iyon. Nang bumaba ang elevator, nakita niyang muli ang taong papel sa labas ng bintana. Medyo nataranta lang siya at hindi masyadong nag-iisip. Ngunit ngayon, ang taong papel na ito ay talagang lumitaw sa kanyang bintana ng kotse, tulad ng isang kalagim-lagim na multo. Nangilabot ang buong katawan ni Lewis Mingfeng. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng isang papel. Wala siyang pakialam sa pagbenda ng kanyang sugat at mabilis na tinawag si Master Chingian. Palaging nasa linya ang telepono, kaya hindi siya makalusot. Isang ambulansya ang sumugod at dinala siya sa ospital. Gumuhit siya ng malaking hiwa sa kanyang guya, at inihanda ng doktor na tahiin ito para sa kanya. Nang si Lewis Mingfeng ay nahuhulog, bigla niyang inangat ang kanyang ulo, at agad na nabigla tulad ng isang palekpak ng kulog. Nakita niyang nakadikit sa labas ng bintana ng ward ang lalaking puting papel na kasing laki ng palad. Parang kanina pa niya sinusundan ng malapitan. Ang walang laman na mata na iyon ay tila naglalabas ng walang katapusang mali siya at mali siya. Pasyente, humanda ka sa paggamit ng anesthesia. Naglakad ang nurse. Si Lewis Mingfeng ay nababalot ng malamig na pawis. Parang tambol ang pintig ng kanyang puso, at halos nakalimutan na niyang huminga. Paano siya maglakas loob na tretuhin siya? Mabilis siyang bumangon at tumakbo papunta sa Lewis family. Kinailangan niyang hanapin si Grandmaster Qingyon, kung hindi, maaaring mawala ang kanyang buhay sa loob ng ilang minuto. Sa paglabas, muntik na namang mabundol ng kotse si Lewis Mingfeng. Sa sobrang takot niya ay namamanhid ang anit niya. Sa sandaling ito, tumawag ang sekretarya. Sinabi niya na si Dulong ay pumasok sa Lewis Company at kinuha ang kanyang mga anak. Walang pakialam si Lewis Mingfeng tungkol dito pansamantala. Hindi man lang niya maprotektahan ang sarili, kaya kailangan muna niyang iligtas ang sarili niyang buhay. Tuldok. Sa hotel, sa wakas ay natagpuan ni Lewis Mingfeng si Master Qingyan at nagmamadaling sinabi sa kanya ang nangyari. Habang papunta dito, tinawagan din niya si Lewis Yiqian. Malungkot ang mukha ni Qingyan at natahimik siya ng ilang segundo. Paper. Mukhang may kakayahan talaga ang batang ito. Talagang hindi niya inaasahan na ang pamamaraan na ginamit niya kay Albert Lewis para maiwasan ang pagkatalo ay talagang sinira ni Alex Dixon, at nagsimula pa itong lamunin siya. Ito ang ipinagagawa sa kanya ni Lewis Mingfeng, kaya natural, ang backlash ay babagsak sa katawan ni Lewis Mingfeng. Dakilang Guru Qingyon, nakikiusap ako na iligtas mo ang aking buhay. Sa sobrang takot ni Lewis Mingfeng ay nawalan siya ng malay at lumuhad sa harap niya, nagmamakaawa. Nagulat si Qingyan sa kanyang puso. Hindi niya inasahan na may totoong kakayahan si Alex Dixon. Agad siyang sumangot ng malamig at sinabing, huwag kang mag-alala. Ang ganitong klase ng hindi gaanong kagalingan, maaari lang akong mag-set up ng isang pormasayon para masira ito. Ibigay mo sa akin ang petsa ng kapanganakan ni Alex Dixon. Si Lewis Mingfeng ay nagmamadaling nakahinga ng maluwag. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at nagpahayag ng pasasalamat. Salamat sa iyo, Master. Tinawag ni Qingyan ang ilang disipulo at inihanda ang mga item para i-set up ang array. Pagkaraan ng ilang sandali, ang cinnabar, dugo ng itim na aso, dilaw na papel, at iba pang kagamitan ay inihanda lahat. Seryoso ang ekspresyon ni Qingyan. Sa kanyang kamay ay isang straw doll na may petsa ng kapanganakan ni Alex Dixon at 8 karakter. Kinagat niya ang gitnang daliri at isinawso ito sa dugo para iguhit ang anting-anting. Sa 4 na sulok ng silid, may mga alagad na nakakrus ang paa na may mga puting bandila sa kanilang mga kamay. Inilublab ni Qingyan ang pulang panulat sa dugo ng itim na aso at ipinahid ito sa katawan ng straw doll na may malungkot na mukha. Ang ilang mga alagad ay nakatayo sa tabi ng mesa, hindi ng ahas na huminga ng malakas. Natarante si Lewis Mingfeng at hindi napigil ang magtanong sa isa sa mga disipulo sa mahinang boses, ano ang ginagawa ng guro? Napuno ng takot ang mukha ng disipulo, at sinabi niya sa mahinang boses, ginagamit ng guro ang soul seizing technique para habarin ang mga kaluluwa ng mga nabubuhay na tao sa kanilang katawan at gawing nana. Ang pamamaraang ito ay lubhang mapanganib, at naganap ito, ng isang malaking halaga ng magic power. 2 beses lang itong ginamit ni Master sa buhay niya. Biglang natuwa si Lewis Mingfeng, at mabilis na nagtanong, patay na ba ang taong gumamit nito sa unang 2 beses? Siya ay namatay sa lugar, ang kanyang kaluluwa ay nagkalat, ang kanyang kaluluwa ay hindi makapasok sa cycle ng reinkarnasyon, at maaaring mangyari. Nakahinga ng maluwag si Lewis Mingfeng sa pananabik. It's all thanks to the help of Master Dixon. Siguradong mamamatay na si Master Dixon this time. Siyempre.
Nagmalaki ang sinabi ng disipulo, sa buong Nanyang, ang tanging tao na maaaring gumamit ng magic formation na ito ay ang aking Panginoon. Ang nakipag-away sa kanya ay ang patriarch ng Nanyang Feng Shui family, at siya ay pinatay, ng ang aking master na may ganitong porma sayon. Ang isa pa ay si Zhu Shen mula sa Port City, at namatay siya kaagad. Zhu Shen. Laking gulat ni Lewis Mingfeng kaya napabuntong hininga siya. Ito ang pinakasikat na Feng Shui Great Master sa Port City, at tinawag siyang Red Killing King. Ang mga bituin ng Port City at ang mahahalagang politiko ay pumila upang makiusap kay Zhu Shen na tingnan ang Feng Shui. Ang panimulang presyo sa unang pagkakataon na nakita niya ito ay 5 milyon, ngunit ang mga taong naghahanap sa kanya ay naghihintay hanggang sa susunod na taon. Ang kanyang panghuhula ay lubos na tumpak. Tumpak din niyang hinulaan ang isang bagyo na maaaring magpatawag ng hangin at magpatawag ng ulan. Siya ay nag-claim na siya ang reincarnation ng Dragon King, at ang Port City government ay lubos na gumagalang sa kanya. Ang istasyon ng telebisyon ay espesyal na nag-set up ng programang Midnight Feng Shui ni Zhu Shen. Ito ay isang beses na tumpak, at nagdulot ito ng isang sensasyon. Hindi niya inaasahan na si Zhu Shen, ang reincarnation ng Dragon King, ay talagang mamamatay sa ilalim ng soul seizing technique ni Qing Yanshus. Agad siyang sinamba ni Lewis Mingfeng sa sukdulan at naging mas magalang kay Qing Yanshus. Gaya ng inaasahan sa isang master na ginastos ng kanyang pinsan ng 5 milyon para imbitahan, siya nga ay nasa tuktok ng pagiging perpekto. Tungkol naman kay Alex Dixon. Ang disipulong iyon ay nanunuya at nang uuyam na sinabi, Mr. Lewis, relax ka lang. Kahit ang Dragon King ay namatay sa ilalim ng mga kamay ng aking Panginoon. Ang ganitong uri ng payaso, ang aking Panginoon ay maaaring mamatay ng walang kumpletong bangkay kahit nakapikit ang kanyang mga mata. Umupo si Lewis Yiqian sa upuan at mahinang nagsabi, Mingfeng, bakit ka nababalisa? Hanggat namatay si Alex Dixon, magiging ligtas ang iyong mga anak at ang ari-arian ng iyong pamilya ay magiging sa amin. Ang dakilang guru Xingyan ay isang dalubhasa mula sa outside world. Hindi mahirap para sa kanya na harapin si Alex Dixon. Ang dakilang guro na si Qing Yun ay tunay na reincarnation ng isang divine immortal. Masyado siyang kamangha-mangha. Si Lewis Mingfeng ay may magalang na ekspresyon sa kanyang mukha habang siya ay magalang na yumuko kay Qing Yanshus. Tuldok. Sa kwarto ng Lewis family. Biglang nagmulat ng mata si Alex Dixon na nakahiga sa sahig. Isang mapanuksong ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. May gustong makuha ang kanyang kaluluwa. Gumagamit pa ito ng mababang grade na magic formations. Nagkataon lang na nakulong siya sa kwarto ng kanyang biyenan, hindi makapunta kung saan-saan. Bumagay talaga sa gusto niya. Inangat ni Alex Dixon ang ulo at tumingin sa kama. Ang kanyang asawa at si Qin Yue ay nakatulog ng mahimbing at sinipa pa ang kumot. Bumangon siya at tinakpan ang dalawang babae ng kumot at naupo ng naka-cross-legged sa lupa na may malungkot na mukha. Soul Separation Technique. Abangan ang susunod na kabanata.